There are no American military bases in the Philippines. The sites referred to under the Enhanced Defense Cooperation Agreement, or EDCA, are Philippine military bases that remain under the full ownership, control, and management of the armed forces of the Philippines. Ang gulo ay nananatili lamang sa gitnang silangan at walang inaasahang direktang banta sa ating teritoryo, maging sa mga Pilipino at dayuhang nasa bansa. Yusek, may we get the palace's reaction on the statement of Iran that they will strike American military bases, and bilang close ally ng Amerika ang Pilipinas, we have EDCA sites. Ano po ang plano or statement dito ng palasyo? Una po yung patungkol po sa pag-strike, mabuti po na sa DND na lang po natin to itanong, pero ang patungkol po sa sinasabing EDCA sites, nagsalita po at aking babasahin mismo ang statements po ng National Security Council. And I quote, "There are no American military bases in the Philippines. The sites referred to under the Enhanced Defense Cooperation Agreement, or EDCA, are Philippine military bases that remain under the full ownership, control, and management of the armed forces of the Philippines. The National Security Council, in coordination with the Armed Forces of the Philippines, the Department of National Defense, and other concerned agencies, continues to closely monitor developments in the Middle East. At this time, tensions remain confined to the region, and there is no verified direct threat to Philippine territory, including our military facilities. So we urge the public to remain calm, exercise discernment, and be vigilant against disinformation." End of quote. At nagsalita na rin po at nagpahayag ang AFP at ang DND. At aking din pong babasahin ang ilan sa kanilang pahayag. "Sa kasalukuyan, ang gulo ay nananatili lamang sa gitnang silangan at walang inaasahang direktang banta sa ating teritoryo, maging sa mga Pilipino at dayuhang nasa bansa. Hinihikayat namin ang publiko na maging mapagmatyag laban sa disinformasyon at kinukundina natin ang mga pagpapalaganap ng takot sa ganitong mga pagkakataon. Gayunpaman, nakahanda ang DND at ang AFP na tumugon sa mga posibleng kaganapan, kabilang ang posibleng suporta sa paglikas at koordinasyon sa pagtugon sa krisis para sa mga Pilipino sa mga apektadong bansa, kung kinakailangan bantayan, or rather, kung kinakailanganin batay sa sitwasyon. So yan po ang kanilang pahayag. Yusek, we already heard the instructions of the President with regard to the safety of Filipinos, siguruhin yung kanilang kaligtasan, at nagbibigay din siya ng update sa kalagayan nila sa Middle East. Pero wala pa kaming naririnig na kanyang mga pananaw hinggil dun mismo sa nangyayaring conflict, given na outspoken tayo na advocate ng rule of law at saka international cooperation and the like. Meron na po bang mga nasabing pahayag or pananaw ang Pangulo hinggil dun sa nangyaring airstrike ng US at Israel against Iran? Ang Pangulo naman ay laging sa rule of law. Laging pagtupad at pagpapa-enforce ng international law. So in general, ganun po ang pananaw ng Pangulo. So how does he view this attack by Israel and the US, which has drawn criticism from various sectors for supposedly, act that they say may have violated international protocols? Sa ngayon po, ang inuuna ng Pangulo ay ang kalagayan ng ating mga kababayan. But will he be calling for a ceasefire? Will he push for a ceasefire or maybe palamigin ng sitwasyon? May ganun bang stance ang Pangulo sa ngayon? Wala pa po sa atin na ibibigay na anumang detalye patungkol po dyan. Hintayin na naman po natin. Kung magkakaroon man at malamang ang magpapahayag po nito ay ang DFA. Salamat po.